Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa madagdag na subscriber, no, mga friend. Wala na tayo mga topic, tungkol sa mga impeachment. Parang wala naman hong patutunguhan, mga boss. Pero ito, dadapat subalit ngunit mukhang nagka-interest ako rito. Sana magka-interest din kayo. Senatorial face-off, round 2, panel round. Tanong ng bayan. Ito naman yung mga debate na to sa totoo lang, no? Pakinggan natin, no, mga friend. Sa apat nating mga panelista mula sa GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Panoorin po ang magiging takbo ng ating panel round. Sa panel round, isa-isang pasasagutin ang mga senatorial aspirants sa mga isyong may kinalaman sa kanila ng Isa-isang pasasagutin ng bawat senatorial aspirant. Sa kanilang mga nabunot na panelist. nilang panel member. Bawat aspirant, pasasagutin sa loob ng 60 seconds. Kapag may natitira pang oras, tatanungin ang aspirant ng follow-up question o panibagong tanong ng parehong panel member. Sa huling 5 segundo, maririnig ang tunog na ito. Kapag ubos na ang oras, isang buzzer ang tutunog. At otomatikong mamamatay ang mikropono ng nagsasalita. Ang mga aspirant haharap na sa mga panelista. At ang mga magbabato ng mga tanong ng bayan, isa sa main anchors ng 24 oras at isa sa mga haligi ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs, Ms. Vicky Morales. Award-winning documentarist ng GMA Public Affairs at chairperson din ng Journalism Department ng UP Diliman College of Mass Communication, Cara David. Senior correspondent at isa sa mga mukha ng GMA flagship newscast, 24 oras, host ng investigative public service show na Resibo, ang Kapuso Action Man, Puro matitindi mga panelist, Penalist. Penalist ba yun? Emil Sumangil. Anchor ng late night newscast na Saksi at 24 Oras Weekend at isa sa pioneer podcasters ng GMA News Online, Pia Arcangel. Nagbunutan po ang ating mga kandidato para sa kanilang pagkakasunod-sunod sa round na ito at kung sinong panelista ang magtatanong sa kanila. Una pong sasalang si retired Colonel Ariel Querubin. Colonel Querubin, nasangkot po kayo sa kudeta laban kay dating Pangulong Cory Aquino noong 1989. Hindi na ho natin pahabain yan. Ito naman ngayon si Garcia. Sabi dito, 3 hours ago ito. Konti pa ang views pero baka dadami pa siguro. Should candidates be required to attend election debates? Sasagutin ho ni Garcia. Sagutan ng mga kandidato, pati to get to know them as well as their platforms, diba? So, Chairman, i-require po ba ng COMELEC na umattend ang mga kandidato? At paano po i-balance out lahat ng mga candidates if we're talking about 66 senatorial candidates? Talaga po napaka-problematic yun. Una po muna gusto kong Opo. Kasi may nagsasabi sa amin na habang naka-apila sa Supreme Court, dapat isama na muna yung mga pangalan ng mga nag-apila. Kung 170 na nag-apila sa Supreme Court, isasama natin muna sa pangalan, sa listahan. So, sa 66 na, problema na Di how much mo pag sinama pa yung 117. Yan po ay senatorial. Pag presidential. So pag presidential, nagpadebate dati, in fact, ang TV5 ay nasa Dagupan na 2016. Cebu 2016, talagang napaka-ganda at napaka-maayos. Kami Andun siya. Hindi, pero at least nakita maayos naman yung invite ako kasi doon as the lawyer of presidential candidate. Ilang beses kami bumabalik-balik dito para i-draft yung guidelines. Ang importante lang po siguro,
i-compel namin ng presence kung masisigurado din lang ng stations na lahat a-attend. Kasi po napakahirap. Pagka po naging selective tayo, alam po natin, siyempre, it's still a business. Alam po natin, may mga commercial. Ang kaya lang, siyempre, ang problema na Hintik bumuo kasi Garcia talaga eh. Mamaya susupalpalin to eh. Kaya na required daw umatay ng debate ang mga kandidato. Yun ang sabi ni Garcia. Tuloy. namin, pagka po namili tayo, paano naman po yung iba? So, hindi po namin makukumpel yung iba kung hindi natin sisigurado yung lahat. At saka naiintindihan po natin. At any given time, 6. Kung 6 yun, 10 times. Kung 10 yan, 6 na beses din. So, medyo may problem po tayo doon na naunawaan natin. So, may kinakailangan yung mga stasyon makagawa ng paraan na hindi siya debate. Na hindi Bilib talaga ako bumuo ka dito eh. Totoo lang. Tuloy. talaga sa debate na pwede ma-invite ang mga panauhin na makuha hindi yung personalidad, kung hindi makuha yung mismong issues ang talakayan. At pagka ganun, walang problema at hindi makikialam ang COMELEC sa May ano pa eh, no? May hand gesture. May susupalpalin to, tignan mo. Mga paikot niya, no? sa stasyon ng radyo television. Gusto ko yung nasa atin na yung issue-based politics, we're all personality-based politics, right? And that's why it's important to understand the personality. But we have to be mature enough to insist that it should always be issue-based. Yeah, of course. Issue-based. Kasi po, pagka kasi sinanay natin laging palibasa na sa talagang may advantage talaga yung lagi nakikita sa TV, radyo, dyaryo, at saka sa social media. Paano naman yung pagkalalalim pala naman ng pag-uutak tungkol doon sa isang bagay? Talaga naman pag napakinggan mo, uy, oo nga, no, iba yung issue, iba yung kanyang posisyon. So maganda rin marinig sila ng mga kababayan natin. Totoo na ba yun na tanong? Akin na to. Conjugal pa rin. Conjugal question pa rin. Joint na rin to. Hindi, boss, di ba election lawyer ka? Pero ngayon ko, siyempre, COMELEC chair. Ito. Ewan ko sino to. Boss, di ba election lawyer ka? Ha? Pero siyempre ngayon, COMELEC chair ka. Ha? Pero tanong nito yun. Lagay natin, kung hindi ka COMELEC chair, from an election lawyer's perspective, Yan. papayuan mo ba ako? Kung nasa top 12 na ako, malakas na ako sa poll, papayuan mo ba ako mag-attend nitong mga debate o kahit na yun? Ako, definitely. Yes. Yes. Papayuhan kita. Yes, because it's our obligation to the people. Bakit hindi ba umatin si BBM BBM last Hindi ako lawyer. Bakit hindi siya Hindi ako lawyer. Hindi ako lawyer. Tawanan yung bugo ka puta. Papayuhan ko. Bakit hindi umati si BBM? Nung kumakandidato siya. Ewan ko to si Garcia, tibay oh. Pero sumasagot pa rin ito, di ba? Okay, Pero hiningi ba We niya? have to be clear. Umaten si Isko. Oo, Umatid daw si Isko. BBM yung payo nyo? Hindi, siyempre kasi. Hindi na siya yung Kung hiningi niya, sasabihin mo mag-attend, chair. Sa lahat ng mga hingi sa akin ng payo, whether as chairman ngayon o as election practitioner, we should always attend. When we are, ino-offer natin yung sarili natin sa sambayanan, hindi ba mas maganda rin na marinig nila yung puso at isip natin dahil dyan natin nila makikita kung ang hinahalal ba nila ay tama at hindi yung may tama. Pero sir, let's be real. Pag debate, unfiltered. Lupit dito. Para maintindihan nila kung ang hinahalal nila, tama, hindi yung may tama. Bakit pinapayagan yung kumandidato yung mga may tama? Ay, naku, Garcia. Yan. May mga tanong na pwedeng nega yung sagot sa'yo, may mga tanong na tatamaan ka, may mga tanong na magmumukha kang walang alam. Bakit mo isasubject yung sarili? Sir, come on, let's be real for candidates. Yan. Bakit mo isasubject yung sarili mo doon kung kaya mo namang maglabas ng filtered message na No, the very influencers. pangkapogi sa'yo? So, huwag ka pumunta dito. Which is At what's mataas happening ka na now. sa social media. At Correct. kaya po dyan papasok talaga yung responsible media network. Tayo nga, may kasalanan. Bakit naman? Pero It's on katulad po us. niyan, ako humarap ako dito, regardless ng kind of questions that I'll be facing, simply Kahit because 20 against 1, sumipot si Chairman. because ang sa akin is this is an opportunity for the COMELEC to be able to explain. Ndaan. Number two, for our Ndaan. people to learn and know. And at the same time, if you are going to tell the truth, so be it. So, Siguro napapanood nyo naman ho itong ano to. Tanong ng bayan na ito. Marami ho to. At kung sino-sino nga ang mga senatorial aspirant, nandiyan dyan ho sa debate na yan. No? Sad to say, no?
Eh parang wala ho ako nakikita. Just, yan mga umaatin ho sa debate na yan, eh wala ho sa survey. Hulog. Pero yung mga nando sa survey sa sinasabing 12, eh mukhang wala pa ho ako nakikitang umaatin eh. Kasi hindi ho ako masyado interesado na rin kasi dyan sa debate na yan, ano? Ha? Kasi wala naman nung nagkaroon na ho ba ng saysay yan? Oh, kagaya nga ho nung nakaraang eleksyon, yung presidential election. Oh. May nangyari ba? Yung hindi umaatin, yun ang nag-landslide. Gaya ni Sara, saka ni Bongbong, di ba? So, ano nanalo? Survey, di ba? Mantaki mo hindi umaatin ang debate, pute. Kaya nagwawala si Walden Bello eh. Noon eh. Puta, leading kayo sa survey, pagkatapos ni ayaw niyo umatin ng debate. Sino hindi magagalit, di ba? Buti pa nga yung Bongbong, maski pa paano, eh, umatin ng debate doon sa SMMI, no? Na ngayon, pinasara na dahil puro fake news, no? Kaya yan, no, tanong natin mga friend, no? Ha? Mahalaga pa ba itong debate sa mga nangyayari ngayon? Oh. Diyos ko. Ang ganda ng debate noon. Lahat ng debate, inatina ni BP Lenny. Maliban na yung debate ni Kibulog. Diyos ko. Maski si Kiko Pangilinan, o di ba? O yung mga vice presidential, lahat. O kaya sabi ni Walden Bello, para tayong mga tanga rito na nagdidebate tayo, samantalang yung front runner sa survey, eh hindi dumadalo. O, ay nangyari. May napalaba sila sa debate. O di talo. Ang nanalo yung hindi nakikipag-debate. Ang inang yan. Wala akong Pilipinas. Wala akong aabutin. Oo, mga friend. Alam nyo ang views nitong senatorial face-off round 2 na to. 85,000 views. Ito namang senatorial face-off round 2 panel round 2 taong bayan 114,000. Dami, putris. Senatorial face-off round 3 town hall. Meron namang 70,000. Dami, debate. Dating Senator Trillanes, matagal na to. Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, kung saan yung rebellion talaga Si Kerubin ho to. Senatorial, ito, boboto ko to si Kerubin. ang nagpapahirap sa kanila yung corruption at kahirapan ng tao. Maraming salamat, Colonel Kerubin at kay Vicky Morales. Narito naman ang tanong para kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Yun po, si Heidi Mendoza, Commissioner ng COA. Boto rin po natin to. Oo. Pero wala ho sa survey. Malungkot to. Maski ito si Colonel Kerubin, wala ho sa survey. Oo. Pero si Boom Tarat-Tarat, pumapasok na ho sa survey. No? Tsaka si Bongo. Rebilla. Si Lito Lapid. At higit sa lahat, ang number 1, si Stallone, si Sylvester Stallone, si Erwin Tulfo. Diyos ko. Ewan, Lord, anong kasalanan ho ng Pilipinas? At mukhang nagkakaganito po. Oo, napaka-unlad na bansa dapat nito. Sa totoo lang, kung hindi dito sa mga politiko na to. Oo. Diyos ko. Magkulab na ho tayo. Baka ako'y high blood din. Yan o, ang tanong ko ho yan. Ano sa paligay ninyo?
Magkaroon na kaya ng silbi itong mga debate na to? Ha? Laban sa survey? Mukhang mas magaling yung survey. Ha? Oo. Takin mo nun, no? Mga panahon ni Bongbong tsaka nito si Sara, ha? Unitives, ha? Hindi dumadalo sa debate. Pero dating sa survey, pag samasamahin mo na yung mga kalaban nila lahat-lahat, hindi pa sila aabot sa rating, survey rating ni Sara Duterte at saka ni Bongbong Marcos. Tangin lang yan. Kaya nagkagagat ka leche-leche. Di ba mga friend? Ayan na naman, nagsimula naman. Araw-araw ho yata itong ano na ito eh. Face off na to, tanong ng bayan, oo. Mga na-interview yan o, panood ko, nandyan sila Tornilok Espiritu, nandyan si si Rodriguez. Puro wala ho sa survey. Yung mga tinatanong ho dyan, wala ho yung mga nasa Magic 12. Wala pa ako nakikita. May napanood na kayo. Ako hindi na ako interesado eh. Diyan sa debate na yan. Oo. Layo ho. Nung araw kasi, nung mga panahon na yung wala pa hong martial law. Gaganda nun. Mga meeting de avance sa Plaza Miranda. Ganda. Oo. Masaya. Nung mga panahon na yun. Come to the point nga, nagkaroon na yung Plaza Miranda bombing. Ha? Ewan. Wala na ho talaga. Wala na. Eto pa po, bago tayo mag-collab, pakinggan natin ito. Senatorial Face-Off, Round 4, Truth or Lie, Tanong ng Bayan. Pakinggan natin ito. Tanungan uli po tayo, truth or lie lang, walang kailangang paliwanagan. Nagmamay-ari ka ba ng mahigit isang kotse? Truth or lie? Ang mga nandito, Martinez, Truth. Isa naman, Casino, Kirubin, Ramos, De La Rosa, Mendoza, Arellano, Espiritu, De Guzman, ano to? Bongo? Hindi naman. Bongog, Rodriguez. Mga ano ito eh. Wala ho sa survey. Tuloy. Gumamit ng wang-wang o police escort, truth or lie? Pakitaas po ang inyong sagot. Rodriguez, Arellano, Mendoza, De La Rosa. De La Rosa, dito si Bato. Hindi, hulog na yun, di ba? Bondok, si Bondok. Castro, De Guzman, Espiritu, Kirubin, Ramos, Casino, Martinez. Wala ho nakapasok dito sa Magic 12 di ba? Tuloy. Ulo naglago yan. Huwag pong bibitiw. Magbabalik ang The GMA Senatorial Face-Off 2025. Pang na humarap sa mga tanong ng bayan. Sa panahon po ng social media, alam namin na direktang naaabot na ng mga kandidato ang mga botante para maipahayag ang kanilang mga plataforma at saloobin. Pero naniniwala pa rin po kami na ang diwa ng demokrasya nasa harapang pagdebate ng mga magkakatunggali at ng mga magkakasalungat na pananaw sa mga mahahalagang issue at suliranin ng ating bayan. Karapatan nyo rin po bilang mga botante na mabigyan ng pagkakataon para makilatis ang mga nanliligaw o humihingi ng inyong boto at ang kanilang mga ipinapangako
eleksyon na naman. May magbabago ba? Ang pagbabago po nasa atin. Kailangan natin ng mga leader na tapat, malinis ang hangaring maglingkod sa bayan, at uuna. Meron pa kaya nun, Jessica Soho? Aman na. No? Mga friend. Yun lang ako tanong. Mahalaga pa ba yan? Mga debate na yan? Ano sa palagay niya, mga friend? Bagan dang tanong yan. Magkulab na tayo. Sana naman humarap sila, ano. Gusto ko mapanood dyan, sila Boom Tarat-Tarat, tsaka sila Lito Lapid, yan. Si Ipe, tatanong ho sila ng, truth or lie. Ay, Comelec, naku, Mario Joseph, ano ba? Kaya nagkakawindang-windang Pero sabi ni Garcia, hihikayatin daw niya yung mga kandidato na dumalo ng debate. Bigla sinupalpal siya bakit si BBM hindi dumalo ng debate? Ay, nako, Garcia. Rodolfo Tubilea, shout out. Librado Ludovico, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ay, nako, Pilipinas. Correct ka, Karox. Wala nang kwenta ngayon ang mga sinatong at congressman. Nakakahiya ang kakapal. Manhid, yan, may ulo. Rodolfo Tubilea ulit. Si Gadon, nagbago? Malabo yata yan. Nakapwesto Pag wala na yan sa pwesto, bastos na ulit yan. Hindi. Kita mo na, Madam Lenny na tawag niya kay BP Lenny dati. Dati, Lenny Robredo lang, di ba? David Alin Mendoza, shout out. Good evening, Karox. Tawa-tawa. Ugaling sanggano daw si Sarah Jing. Itong si Katok Estegadon. Hindi lang ugaling sanggano, kundi ugaling basura ka pa. Hindi ko makakalimutan yung pinagmumura mo, yung babae, at kung ano-anong masakit na salita ang binitiwan mo sa kanya para lang makapagsip-sip kay BBM. Disbard ka na ngayon. Diba? Baka ibalik na yung ano niya. Puprotesto. Pero, kakasuhan niya, pati mga justices, pag hindi nila disbar si Sara. Diba? Sabi niya, Rodolfo Tubilea, Gadon, Sara, pareho kayong abdo. Kaya ikaw, Gadon, baka dumating ang araw, ikaw naman ang masapok ni Sara. Diba? Kalat ni Baya, shout out. David Alin Mendoza ulit itong si Gadon talaga, oo. Parang ikaw din naman si Sara ngayon. Hindi ka din nag-iisip ng mga sinasabi mo noon. Lahat ng kontra sa'yo, bobo. Tapos, may kasama pang murang PI. Diba? Alam mo, mahirap talagang magbago ka doon. Pero, parang tingin ko nga sa kanya. Kaya, tinatanong ko sa inyo kung ano palagay nyo. Kung yan ang palagay ninyo, wala akong magagawa. Diba? News analysis, shout out. Kalat nila naman, Bakit? Paulit-ulit na lang ang sinasabi ko na walang kaso at walang akusasyon natatalab kay Sweetheart Sara. Patay, ito na naman to. Isang kembot lang ng nakakahali ng balakang at umuusok na gayumas ni Sweetheart Sara ay tunaw ang mga kaso na yan. Patay tayo. Ikaw na talaga, Sara, my love. Gulong mo. You're my one and only. See you in my dreams. Patay tayo. Panaginip mo lang ng palayang kakalahat ni Kia. Mike, Michelle, Edwin, my friend, shout out. Marilo Pabiano. Good night po tayo sa mga warriors. Masarap nga pong pakinggan kapag ganyan ang atmosphere niya. At nawa nga po tuluyan na siyang magbago. Kasi palagi naman tayong may second chance para sa pagbabago. God bless us po tayo at sa mga warriors. God bless Marilo Castro. Good night and may you have a sweet dreams. Sweetest of dreams. Diba? Sabi ni Kalatni. Good night din po sa inyo, Kuya Kalatni Baya. God bless you and your family. Ganyan tayo dito mga friend. Ito si news analysis.
Napanood ko din po yan, Xerox. Ako po, kanina, napanood ko din yung interview kay Lukurot Gadon. Sabi ko nga po, ogag ka Gadon, isa ka din sa lumibak, tumapak, at lahat sa model public servant leader BP Leni Robredo noon. Totoo. Pero ngayon tingnan mo na, mabait, di ba? Talagang sinaano niya na talagang kung si Madam BP Leni Robredo noon, talagang nilibak. Pero kasama siya sa lumibak. Pero at least natatandaan niya, maski na hindi siya bobo, natatandaan niya yung mga ginagagawa niya. 3J siya po. You can never trust Gadon. Never. He is very shady. Talagang ganyan tayo rito. Ang gagawa ko, mahirap kayong pabilibin. Shirley Jaser, grabe, walang BP na ganyan. Kahit sa bansa, nag-iisa lang si Sara na ganyan. Lupit talaga ng babaeng pa yan. Ibang klase talaga ang lahi ni Duterte. Walang katulad. Pati si Satanas, dinaig pa nila. Kung si Satanas takot kay Jesus, ibahin nyo si Digong, minumura pa si Jesus. Yun nga, Shirley. Iba talaga yan. Halimaw nga yan, diba? Kalat na ulit, Talaga, Kasani, hindi ginagawang tanga. No? Talaga, Kasani, hindi ginawang tanga ng INC si paring Blenglong. Talagang ipinanganak na tanga ang ungas na yan. Tanga na, weak leader pa. Ano to, Kalat? Oy, tanga, bumaba ka na dyan. Nang mapalitan ka na ng sweetheart, Sara. Ang gulo mo, Kalat ni. Pag pinalit mo yun, mas grabe pa sa tanga yun. Baliw na yun, Ano sabi, para sa magsalita si Gadon ng mentally, mentally capacity ba yun, butris na yun. Baliw ang ibig sabihin ni Gadon, may sira sa ulo yung di ba? Si Gadon na nagsalita, di ba? Kata-kata yun, pare sila Noel Mendoza, shout out. Talagang tama ka, sobrang dami ng tanga at bobo ang bumoboto sa mga Duterte. Totoo yun, Noel Mendoza. Friend Jun Lagon, shout out, News analysis. No, di pa rin po siya maayos, Rox. Nakamaskara yan si Gadon. Katulad ng big boss niya ngayon. Dapat dyan, di na ini-interview. Sa bagay, yung interview na yan, sa kanya, 2 weeks ago na po. Totoo. Alam na news analysis, Nung ko pa nga sana itapik to, Edmundo Cheng, shout out, Walang naman dapat sisihin sa mga yan nangyayari sa bansa. Walang iba kundi si Bongbong. Dahil siya ang ama ng bansa. Kung ano man may kamalian sa bansa, siya ang unang aaksyon. At hindi papayagang anumang katiwalian sa bansa. Lalo na sa buwis na pinaghirapan ng mamayan na dapat ingatan, alamin kung saan ginagastos. Pero para kay BBM, baliwala kung ubusin ng mga Duterte ang pera ng bayan at yurakan ang iyong pagkatao. Walang maaasahan pala sa iyo ang taong bayan. Nasa iyo na ang lahat ng desisyon, wala sa Kongreso. Okay, Romualdez. Sa iyo, bakit pag Duterte dinadaga ka? Wala kang sinabi, PBBM. Mainit na ang ulo ni Edmundo. Yan ang problema sa ating mga may edad. Madaling uminit ang ulo. Putik. News analysis ulit, Basta for me, Rox, di ako mapalagay kasi yung kunwaring pagkakalmado ng abnormal na Gadon. Delikado din yan. Para lang din po si Sara yan. Yan si Gadon, malamang sa alamang. Sabi nyo nga po, may turok. Turok yan bago sumalang sa pugon. Salamat po, Rox, mabuhay po. Mabuhay, news analysis. Noel Mendoza ulit, Sana hindi na binoto yung unit team na yan. Sobrang gulo. Sana lahat ng botante, si Leni Robredo lang binoto. Palagay hindi gaya nito sobrang gulo. Palagay ko hindi kagaya nitong sobrang gulo. Unit team daw sila. Ayun nga Hindi nga natin alam kung ano nangyari sa mga boto Di ba? Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Ngayon lang nila nakita kung gaano katino
itong si BP Lenny dati. At ngayon nga, humahanga na sila dito. Lalo nito si Gadon. Bakit? Dahil ba sa demonyo at sobrang hayop na ang asal nitong si Sara? Yun nga eh. Elizabeth ulit oh. Yan namang si Sara. Nauulol na aso na ito. Pero itong mga tagahanga at alipores ng mga Duterte, bilib na bilib pa din sa sobrang mga bobo. Halos na wala na ang utak nila. Ano nang nangyari sa ating bansa? Na ang mga nagpapatakbo na sa gobyerno, mga ganitong klaseng tao, hay, kawawang bansa. Totoo yan, Elizabeth. Elizabeth na naman, oh. Tama kayo, Sir Rox, na dapat itong taga-Comelec, baguhin nila ang maging stricto sila sa mga gustong maglingkod sa ating pamahalaan. Una, dapat college graduate na may alam sa batas. Pangalawa, yung may moral value sa buhay at dapat walang record o convicted na. Yan ang hirap sa mga Comelec na ito. At yung sistema nila, money talk nga pala. Money talk nga pala. Totoo. Ay, Christian Cheng, shout out na ka. Have a great evening po, Tatay Rox, at sa mga ka-warriors. May punto naman po si Ma'am Arlene Rosas. Alibay nga lang po yung si Mark Cruz na kesyo it's already running out of time yung impeachment ng BFF niya. Sa totoo lang kasi namumutla lalo sa takot si Mark Cruz sa Duterte Praning. Kaya di siya makapalag. Nga. Pero tingnan natin. Hintay na lang tayo. Basta dasal na lang tayo kung may mangyayari o ano. Diyos ko. Anong klase impeachment yan? Okay na. Isa siya ulit ito. Sino ba yun? Si Velasco ba yun? Yung kumagsalita para si ano? Hanggang ngayon daw yata ay natutulog pa doon sa opisina niya yung mga impeachment complaint na 3. Kasi hinihintay pa daw niya kasi yung pang-4 bago niya ibigay kay Romualdez. O, ano ba yan? Ha? Iyan ulit ito. Diyan naman po sa Sintones na Gadon. Until now po, di pa rin yan maayos kagaya po ng kamahalan niya ngayon. Budol yan. May maitim na plano yan. Kaya kunwari, kalmado ang alon sa utak niya. Pero di niya mabubudol ang BP Lenny Robredo na dati isa rin siyang yumurak at nag-alipusta dito. Totoo yan, ha? Si BP Pasos, ngingiti-ngiti lang yan, pero mabait kasi, pero hindi basta mabait si BP Lenny, ha? Akala nyo. Kita mo, ginawa siyang drug czar nito si Digong. O, tangina, o. Isang linggo lang, sabi siguro ng mga mga kabigan ni Digong, ano kalasi ikaw, bakit gawa mo yan? Puta, patay tayo dyan. Oh, puta, tinanggal. Kala niya, hindi siya sa kukulin ni BP Lenny, no? Oh. It mo. Christian Cheng ulit, oh. Bawat po sa mga comment ng iba with reference katatapos na rally, lalo yung concert rally, bago pa nga nagsabing concert rally, sinabi na po, ini-announce na po ni Prof. Hielo if ano ang nilalaman ng kanilang rally. Bakit may mga nagagalit, lalo na kay Prof. Hielo, if ano-ano pa ang mga inaakusa sa kanya. Doon kayo magalit sa Kinoko Martin, tanggol nyo si Mark Cruz. Christian Cheng ulit, maraming beses ko na po sinasabi para sa mga nagluluspasay sa rally na impeach Sara, kahit pati na araw-araw kayong gumitna sa at magtutula dyan, si Mark Cruz nga mismo ang nagkumpas sa kamera na itigil na ang impeachment hearing sa BFF niya. May magagawa ba kayong lintik na rally na yan? Ako, may ulo ni Christian Cheng. Tama lang po ang ginagawa ng concert rally. Panagutin lahat ng mga korap. Hintay tayo dyan. Christian Cheng na naman. At no need na unahin si Atchara. Pagsabay-sabay na yan, pati mga unitives dyan. Nasa Malacanang dahil pare-parehas lang mga yan. Mga nating silang lahat. Yan ang totoo. Yan tong toxic na company yan ang talagang dahilan if bakit ganito ang sitwasyon ng nasyon. Totoo.
Sa AJ, shout out Karox, iwanan mo na lang ang Pinas, punta ka dito sa US, magsama tayo dito. Maraming trabaho, maski may edad, qualify pa rin ako. Ako nga, 70 years old na. May kayod pa, $25 per hour. Hindi pa sasakit ang ulo mo. Go, 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 migrate. Nabayaan mo na lang ang bagsakan ng atomic bomb para maubos ang mga dynasty at politiko. Totoo sabi ng taga Canada O, di ba? Kalat ni Baya ulit Sana mali ako dito, pero may kutob akong hindi matatapos si Paring Bleng Blong ang termino niya bilang presidente at tuluyan ng mapapalitan ni Sweetheart Sara. Totoo ka na naman. Pag nangyari ito, sabog ang tumbong nating lahat. Ang gulo ni Kalat Friend Shervin sa Peda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia, shout out. Amy Bingson, shout out. Eman Escalonanak, shout out. Mapagpalang buhay po. Pagbati ng Impong Basyang Team Daily po sa buong Team Rocky Warriors the Great. Good to hear that Mr. Gadon finally back into his right senses. And mukhang alam niya po ngayon maghiwalay na dikolor at sa puti. Patay na. Pero huli man daw ang magaling, inayahabol pa rin. Tama naman po yung sabi niya na si Madam sabi niya na si Madam Sapak talagang may ugaling pagka-berdugo at pagkamaton. Totoo, si Madam Sapak Kaya siguro po yung panawagan na sambayan ng Pilipino na mapatalsik ang ating Madam at siga po ng bayan, mukhang malayo pong mangyari sa katotohanan. Milagro lang po talaga ng langit. Makamit po natin ang hustisya. At pagbayaran po niya lahat ng kanyang atraso sa bayan ng Pilipino. Siguro po, maghihintay na lang po tayo ng mga susunod na kabanata sa mga ganap. Hanggat ang Madam Buhaya Fiona is in control, mananatili lang po tayong mga tagapanood at tagapalakpak. Impong Basyang po, ilalayas po muna at hanggang sa susunod pong kabanata ng mga Warriors. Blessed weekend po sa ating lahat. Ingat po palagi sa Rox. At sa inyo pong lahat ay may tunay na makulit. Gabriel Silang po ng Cavite, tunay pong nagmamahal. Ito po ang asukat ninyong Tia Debbie. Ingat ka rin, pre, Oo. Shout out na lang sa inyong pamilya dyan. Oo. Lalo doon sa mga anak mo. Erlinda Aquino, Kuya, kaya ganyan ang mga dutae kasi alam talaga nila na talagang weak ang Pangulo ng bansang Pilipinas. Sinabi mo pa. Oo, di ba? Erlinda Aquino ulit, Kuya, beach ang meron tayo, hindi beach. Hindi ko alam kung duwag o matapang ang presidente ng Pilipinas. Ang gagaling naman ng advisor niya at may asawa pa siyang abogada. Bakit siya ganyan? God bless us, Kuya. Yun nga, God bless, Erlinda. Ewan ko ba kung anong dito sa kay Bongbong. Ted, shout out. Ito na naman. Dapat kung maayos na nga si Gadon, panatilihin na niya ang kaayusan ng pagkatao niya at pag-ugali. Huwag siyang bastos. Maging seryoso sa kanyang tungkulin sa bayan. Maging siyang kapakipakinabang. Huwag siyang bobo. Ted na naman. Sana magtagumpay ang rally natin sa impeach sa Ramao para mabawasan ang problema ng bayan. Totoo. Bong Tupa, shout out. Puro palabas din si PBBM. Wala naman nagawa sa economy. Pataas ng pataas pa rin ang bilihin. Wala na yung 20 pesos na bigas. Natupad ba? Hay, parehong wag paniwalaan. Diba? Ito na naman to. Jane Labay na, shout out my friend. Tsaka sa pamilya mo din At sa iyong unika iha. Kamukha mo sabihin mo naman, sabi ko lang kamukha ng mister niya, gagalit. Sabi ni Jane, si Rox, baka mahihibang, naman to, nangaaway na naman. Si Rox, baka nahihibang ka na, si Rox.
Si Gadon, babait. Huwag ka nga. Ibig mo sabihin, si Gibbs pwedeng maging senador. Jane ulit, oh. Rox, di ako makamove on sa sinabi mo. Nakakasuka. Si Gadon, nakahindik-hindik yung pinagsasabi. Si pinagsasabi niya kay Pinoy, nung may sakit si Pinoy, hindi makain ng aso. Ay, nako. At least tignan mo naman ngayon siya, oh. Oo. Baliw na ang tawag niya doon sa dating amo niya. Nakukunin pa siyang abogado dahil, asa na ba yung wala talaga to. Matagal na may nakapile palang kaso dyan kay Baliw, eh. Na para sa disbarment, eh. Wala, oh, diba? Klase mo. Ay, nako. Itatawanan lang niya yung disbarment niya. Oy, ano ba kayo? Mga justice. Tawa-tawa si Jane. Si Rox, tama. Dapat kunin ni Sara si Gadon as her lawyer kasi magka-level sila. Sara is the male version of Gadon. Oh, mismo. Federico Mandak, shout out. Sa aking palagay, itong si PBBM, wala talaga sa plano niya ang gibain itong mga Duterte. Kasi kahit nasa kanya na lahat ang lakas, ang pagkakataon para magibay itong pamilyang Duterte, hindi niya ginagawa. Nandyan ang tulong ng ICC na hindi niya ginagawa. Inaaliw lang niya at pinapaasa ang taong bayan. Bakit kaya? Ano ang pumipigil sa kanya? Sa ganitong nangyayari, baka magulat na lang tayo. Buo na uli ang unity. Malalaman natin yan pagkatapos ng 2025 midterm election. Totoo yan, Federico. Pag naramdaman ng oposisyon yan, asahan ng puro rally na yan laban kay Marcos. Magulo lalo yan. At si Sara ang makikinabang dyan. Huwag naman sana, God save us. Yun, ang magandang dun, dasal, Federico, God save us. Federico ulit, oh. Ha? Hindi lang Comelec ang problema sa mga kumakandidato, kundi mismo ang ating konstitusyon. Nasa konstitusyon niyang qualification na basta marunong bumasa at sumulat ay pwede na magkakandidato kahit anong posisyon sa gobyerno. Yun nga eh. Yan ang dapat amyendahan niyang qualification ng mga kandidato, lalo na yung citizenship. Kasi maraming naturalized na Chinese ang nakatakbo at nananalo pa. Siyempre, Chinese nga. Sumagot na si JC Upo. Para sa akin, walang kasalanan ng konstitusyon. Ito comment ko lang naman. Ginagalang ko pa rin ang iyong opinion. Kahit na sa konstitusyon nakalagay basta't marunong bumasa at sumulat, qualified na kang mandidato. Kasi may track record nga na dapat din tingnan ang mga botante. Meron din campaign period na kung saan pwede mong marinig ang tunay nilang intensyon. Example, si Willie Boy Revillame, wala siyang plataforma, iboboto mo pa rin ba? Hoy, wag ka nga, pasok sa Magic 12, si Boom tarat-tarat, ha? Si Ipe, siya mismo may sabi na wala siyang alam kasi isa lang siyang artista, iboboto mo pa ba? Tanungin mo doon sa mga nag-aantay ng lagay para kung sinong naglagay siya ang iboboto. Si Willie Revillame, sumayaw lang budot, ha? Si Revillame, sumayaw lang ng budot, binoto na. Nasa botante final say, kahit pa magbudot sila dyan, kung hindi sila iboboto ng tao, di sila mananalo. Liban na lang kung dinaya, yun ang mabigat. Ha? Chupista Bunaaw, shout out to. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Mabuti naman po at di po malala ang sakit po ng loving wife mo. Naniniwala na po ako sa inyo na malakas ka po kay Lord. Kaya po naman nawa matapos ng problema mo po sa iyong hipag. Medyo Chupista, mukhang mabigat yung binubulo ko. Oo. Doon sa yung demonyo pumasok sa kanya. Sa totoo lang. Pero matatapos din yan. Abogado ko si boss eh. Si Black Nazarene ang abogado ko. Jesus Nazareno. Attorney Jesus Nazareno. Gracing sa'yo. Tatanga-tanga ka eh. Kala mo eh. Libre yung abogado ko. Attorney Jesus Nazareno, ha?
Siya nga naglagay sa akin dito sa Sokmed, sabi ko sa inyo. God knows. Wala akong alam dito. Pero mahilig ko ako sa politika at nakasubay-ibay ko ako sa mga nangyayari. Mga takbo ng mga politika. Mula pa ako nung binata, katutok na ako dyan. Ganon din nung aking ama. Oo. Yung tatay ko nga, yun nga trabaho niyan. No. Leader ho yan ng mga konsihal, mayor, vice mayor. Oh. Kaya nga ho, pag dumarating eleksyon, wala pa hong Marcos sa panahon pa ho ni Villegas, talagang paldo-paldo ang aking tatay. Kaso hindi nga ako nagmahal sa pera. That's history. Wala na siya. DJ Show ulit si Rox. Kung si Gadon nagbago niya, ibig bang sabihin pwede ding magbago si Digong? Tao. Suntok sa buwan yan. Gadon is Gadon. Unless talagang magsisi siya sa kanyang mga karumaldumal na mga kasalanan sa bayan at luminis ang bibig niya. Ang bibig ni Gadon parang bibig ni Sarah. Punong-puno ng dumi. Filthy mouth. So, patay tayo dyan. DJ Show ulit Si Rox, sabi ni Kimo, bakit daw ang mga katulad nila ang binoboto ng mga tao? Taga-tanga si Kimo. Tataka ka ba? Maraming ang tanga, Kimo. Yun ang sagot. Maraming natatanga sa mga kagaya ninyo. Kasi daw, bumoto sila ng mga matatalino pero wala naman daw nangyari sa bansa. Pwede din yun. Ay nako, paki-explain si Rox. Sumasakit ang ulo kay Kimo. Wala na talagang pag-asang tumalino si Kimo. Isang malaking pagkakamali siya sa bansang Pilipinas. Pag nadagdag pa si Ipe at Willie Boy, nako po, patay tayo dyan. Jeff Ramos, nak, shout out. Aya Sulaiman, nak, shout out Ay nako. Ay, Rachel Ann Isguera. Birthday ba ngayon yan? Oo, parang nakita ko birthday. Happy birthday kung birthday mo ngayon, friend. Brother Elasisio, shout out ha. Mission accomplished mga friend. Oh, hanggang bukas po muli. Oy. Tanong natin. May halaga pa ba? Yan debate na yan. O other way around. Ano mas mahalaga? Debate o survey? Magandang gabi po mga boss. Ano bang mas tama na nangyayari? Yung mag-nga ka sa debate o maging number 1 ka sa survey maski wala kang debate? Patay tayo dyan.